Okay, sige. Engineers and students dito naman sa video na to, ang isa-solve naman natin is yung GMD na sa power systems natin, the mutual geometric mean distance. So, saan ba natin ginagamit ulit yung GMD? So, familiar naman siguro kayo engineers, di ba, sa solution natin, solving for the capacitance or the inductance ng transmission line. Di ba merong part doon na ln, yung ln, and we have ln of GMD over GMR. Di ba kapag inductance, tapos ln of GMD over the RB naman, di ba? Kapag capacitance. So, ito lang naman, madali lang naman yung GMD natin. You need to determine lang naman if we are considering a single phase or a three-phase line. Kapag single phase kasi, kung ano yung distance sa dalawang conductors natin, ayun na mismo yung GMD. Diba kung ano mismo yung babanggitin na distance between the conductors sa single phase line natin, yung distance na yon, that is already the GMD. So bakit ba dito D12? Ang pinakita lang naman natin is distance between 1 and 2. No? Distance between the conductors 1 and 2. So ayun na mismo yung GMD kapag single phase. Next, ito naman kapag three phase. So, ito yung madalas na pinapakitang configuration sa ating three-phase line. We have horizontal configuration and triangular configuration. Ang solution natin is always lang naman cube root. And sino yung nasa loob ng cube root natin? So, ang nasa loob ng cube root natin is distance from conductor 1 to conductor 2. Or sabihin na lang natin per pase. No, distance from phase 1 to phase 2. So, ito yon. Next, distance from phase 2 to phase 3. Ito naman. And huwag kang kalimutan, ano naman yung distance from phase 1 and phase 3. So, ito naman yon. Diba? Next, that is for horizontal. So, kapag naman triangular, ganun lang din, no? Check nyo lang what is the distance. 1, 2. Phase 1, phase 2. We have the distance 1, 2. Di ba? Leg ng triangle. Distance 2, 3. From phase 2 and phase 3, we have the distance 2, 3. And then the distance 1, 3, we have the phase 1, phase 3, and we have the distance 1, 3. So, ganun lang. No? Kapag three phase ang ating line, the GMD is just the cube root. Tapos, ano yung tatlong distances? Kailangan tatlong distances yung maipakita natin kapag cube root. No? And kapag single phase, ayun lang. Kung ano mismo ang distance between the two lines, between the two conductors, ayun na yung GMD. And kapag three phase, cube root ng tatlong distances. Sagutan natin itong mga problems na to. So, sa mga susunod na videos ng itong mga problems na to, mas i-elaborate natin. Pero dito, we are just going to find the GMD. No? Single phase two-wire transmission line, 15 kilometers long, is made up of round conductors, each 0.8 centimeters in diameter, separated from each other by 40 centimeters. What is the GMD of the configuration? So, ang single phase line natin, take note single phase ang line. Now, for this single phase line, yung problem na binanggit, meron lang namang two conductors, no? Tag-isa each line. And these two conductors, ingat sa sinabi 15 kilometers is the length of the transmission line. 0.8 centimeters diameter naman ng each conductor. And 40 centimeters is kung paano daw pinaghiwalay yung dalawang conductors na yon. So between the three quantities na binanggit sa problem,
ito yung gagamitin natin, 40 centimeters, di ba? Distance between the two conductors. So, solving for the GMD, siya na mismo, yung GMD natin, 40 centimeters. Kasi single phase lang naman, no? Next, a single circuit. So, ito, three-phase na. So, present na dito si cube root kasi three-phase na siya. Now, the line is consisting of three conductors arranged in triangular configuration with legs 5 meters, 5 meters, and 8 meters. What is the GMD? So, pakita natin yung sinabi about the three-phase line natin. So, ganito daw. Yung three-phase line natin nakapag-create na between line 1, line 2, line 3 o kaya phase 1, phase 2, phase 3 nakapag-create ng legs ng triangle. Diba? Kaya triangular configuration yung sabi sa problem. And yung legs daw ng triangle na yon ay 5 meters, 5 meters, and 8 meters. So again, engineers, no, by assigning this as conductor 1, conductor 2, and conductor 3, we now have the distance 1 to 2, the distance 2 to 3, and then the distance 1 to 3. Diba? Ito 2, 3, and this distance 1, 3. So, our GMD, so again na yung GMD, ito yung part na nasa numerator kapag naglolon na tayo sa solution ng inductance and capacitance. So, GMD, take note, no, since three-phase yan, present ang cube root. And ano yung tatlong distances? 5, 5, and 8. That is the GMD. So, cube root, 5 times 5 times 8. 5.848 meters. Next, a single circuit, three-phase, 60 Hz, transmission line, tatlo ulit yung conductors arranged in equilateral triangle whose configuration with the legs is 5 meters each. So, ito yon. Papalitan lang natin itong triangle na to ng isang equilateral triangle. So, assume natin na ang drawing natin ulit ngayon ay isa ng equilateral triangle na 5, 5, 5 yung distance. So, hindi magbabago yung formula natin sa GMD, cube root pa din siya. Pero nakikita na natin ngayon that the three distances between each phase is 5, 5, and 5. So, the answer here is 5 meters or cube root of 5 times 5 times 5 is 5. No, 5 meters. Next, last problem. Calculate the GMD of a three-phase. So, three-phase ulit. So, kasi nga, di ba, kapag single phase lang naman kasi, sobrang dali lang ng GMD. Kaya more on three-phase to. Yung three-phase circuit natin, mayroong two bundle conductor arranged horizontally with 30 centimeters spacing between the bundle conductors, tapos 5 meters spacing naman between adjacent phases. So, pakita natin yung sinasabi ng problem na to. Three-phase tayo. Tapos, kada pase, mayroong bundled conductors na dalawa. So, ito yon. So, let's say ganyan. Ito yung una. Tapos, yung una, ikakopy lang natin so that we can show the second and the phase number 3. So, paano isosolve yung GMD? So, syempre, kailangan lang natin malaman ano yung distance dito to dito.
tsaka dito. Di ba? Ayan. Kasi ito yung phase, di ba, pase number 1, pase number 2, and the pase number 3. Ang binanggit dito dalawang numbers, 30 centimeters tsaka 5 meters. So isang clue natin, kung sino yung pinakamalaki, syempre ayun yung distance between the pase. And yung sino naman yung mas maliit, ayun naman yung distance sa bundle. So ito kasi yung sinasabi ng problem na 30 centimeters na distance between two conductors sa isang bundle. Ayan, 30 centimeters yan. And ito, gagamitin natin yung 30 centimeters na yan sa pagsasolve ng GMR equivalent or radius equivalent. So, sa another video na ulit yun, no, magsasolve tayo ng GMR tsaka ng radius equivalent kapag bundled yung conductor. Ang ifo-focus muna natin dito is ano yung distances between each phases. 5 centimeters, 5 meters. Now, 5 meters ang spacing between adjacent faces. So, dito, 5 centimeters. Kapag adjacent, magkatabi. So, ito, another magkatabi, 5 centimeters. So, we now have the 1, 2, 2, 3 na distance. And syempre, do not forget to show or to know what is the distance between the phase 1 and phase 3. And that is 5 plus 5, 10 meters. So solving now for our GMD, again, no, because this is three-phase cube root. And ano yung tatlong distances between the pase? Ito, phase 1 to phase 2, phase 2 to phase 3, and then phase 1 to phase 3. So we have 5, 5, and 10. So for horizontal configuration. So ganyan naman yung clue natin na nagta-times 2 yung pangatlo. So cube root of 5 times 5 times 10. Here we have 6.32996 or 6.3 meters. This is the GMD. So take note natin, engineers, no, madali lang isolve ang GMD. Ang medyo nagpapahirap lang sa solution ng capacitance tsaka ng inductance, yung GMR kapag nakabundle. Na ipe-prepare natin yung sarili natin sa pagsasolve ng ganun kapag nakabundle. Okay?